Meron po tayong mainit na balita ngayon tungkol kay Cardano or ADA. Si Ginong Charles Hoskinson, siya po ang founder ng Cardano, ay muling gumagawa ng ingay dito sa mundo ng crypto. At ang tanong ay bakit? Dahil sinabi niya na posibleng si Cardano ang unang blockchain na magdi-develop at maglalabas ng tinatawag na privacy-enabled stablecoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay ang larawan ni Ginoong Charles Hoskinson, ang founder po ni Cardano. Ngayon is ano nga ba ang problema sa mga traditional stablecoin ngayon? Alam naman natin na ang mga stablecoin gaya ni USDT, USDC at saka DAI ay ginagamit para iwasan ang volatility o matitinding pagtaas at pagbaba ng presyo sa crypto. Pero ayon po kay Ginoong Hoskinson, may malaki silang problema. Lahat ng transaction ay public. Ibig sabihin ay bawat bayad, lipat o kahit anong galaw ng stablecoin mo ay nakikita ng lahat sa blockchain. Kaya para sa ilan ay ayos lang ito. Pero para sa mga taong mas priority ang kanilang financial privacy, delikado ito. Kung isa kang business owner o private individual na ayaw matrace ang galaw ng pera mo, maaaring hindi ka komportable dito. Ngayon ay ano po ang plano ni Ginoong Hoskinson para sa privacy stablecoin? Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang solusyon ay isang privacy-enabled stablecoin na may kakayahang itago ang mga detalye ng transaction tulad po ng halaga ng pera at sino ang katransaction mo. Ang tawag niya sa sistema ay Selective Disclosure and Season Freeze Regime. Sa simpleng salita, ito ay parang privacy with control. Hindi lahat makakakita ng transactions mo, pero may paraan pa rin para makita ito kung may utos mula sa korte or gobyerno. Sa may balance, privacy para sa users pero may transparency pa rin para sa regulators. Ang magiging susi sa privacy na ito ay ang Midnight sidechain ni Cardano, isang blockchain na nakatutok sa privacy. Dahil dito ay malaki po ang posibilidad na si Cardano ang maunang makapaglabas ng stablecoin na ganito ang klase ng proteksyon. Ngayon ay paano po maikukumpara si Cardano sa ibang blockchain na may stablecoin? Ngayon, kung titignan po natin ang kasalukuyang stablecoin market, halos lahat ng malalaking stablecoin gaya ni USDT at saka USDC ay nasa mga blockchain tulad ni Ethereum, Tron at saka Solana. Ang market cap ng buong stablecoin market ay nasa humigit kumulang $245.61 billion. Isang napakalaking halaga. Pero si Cardano, kahit medyo maliit pa sa stablecoin game, ay meron na ring mga stablecoin tulad ni na DJED, USDA at saka USDM. Yan, USDM. Ayan. Ayon po sa datos mula sa DeFi Llama, ang combined market cap ng mga stablecoin sa loob ni Cardano ay nasa $31.69 million pa lamang. Maliit man ito kumpara sa mga big players, pero unique si Cardano sa plano niyang maglabas ng stablecoin na may privacy. Wala pang ibang malaking blockchain ang seryosong tumutok dito. Kaya kung matuloy ito, si Cardano ang magiging una sa ganitong innovation. Ngayon is paano po ito makakaapekto sa regulasyon ng crypto? Ngayon hindi lang technology ang kailangang isipin. Kailangan ding isaalang-alang ang regulatory environment. Sa kasalukuyan maraming regulators ang tutol sa privacy coins tulad ni Monero at saka Zcash. In fact, maraming crypto exchanges gaya ni Binance at saka OKX ang nagtanggal ng mga ganitong token dahil sa pressure mula sa mga regulators. Sa Europe, simula July 1, 2027, ipinagbabawal ng EU ang paggamit ng mga privacy-focused tokens sa mga custodial platforms. Samantala sa Amerika, hindi pa rin naipapasa ang Genius Act, ang panukalang batas para sa stablecoin regulation dahil sa mga concerns tulad sa financial stability. Pero kahit may ganitong balakid, naniniwala si Ginong Hoskinson na posibleng i-balance ang privacy at saka regulation. Ang selective disclosure na sistema niya ay parang kompromiso. Protektado ang users pero may access pa rin ang gobyerno kung kinakailangan.
Ngayon is ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Cardano. Yan, para sa atin dito sa Pilipinas ay mahalaga po ang innovation na ito. At bakit? Dahil kadalasan ang mga ordinaryong Pinoy crypto users ay naghahanap po ng paraan para mapanatili ang kanilang financial privacy. Ayaw ng karamihan na basta-basta makita ng publiko kung magkano ang hawak nila o kung sino ang mga katransaksyon nila. Kung maging matagumpay ito, maaring magbukas po ng pinto si Cardano para sa isang stablecoin na mas ligtas, mas pribado at mas angkop sa mga users na may concern sa privacy. Magandang balita ito sa mga freelancers, online sellers o kahit simpleng investors na gusto lang ng mas secure na paraan para i-handle ang kanilang crypto assets. At kung suportado ito ng regulators, ibig sabihin hindi ito itatapon sa mga exchange o babawalan gamitin. Mas magiging accessible ito para sa atin. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito ay isang matapang at makabagong hakbang mula kay Cardano. Hindi biro ang pagsubok na pagsamahin ang dalawang magkaibang mundo, yan, privacy at saka regulation. Kadalasan ang privacy ay tinuturing ng mga gobyerno na banta, lalo na kung pwedeng gamitin sa money laundering o illegal activities. Pero kung magiging maayos ang pagpapatupad ng selective disclosure, maaaring ito na ang maging template para sa future ng stablecoins kung saan ay ligtas, private, pero may sapat na transparency kapag kailangan. Kung si Cardano ang unang makagawa nito, maaaring tumaas po ang tiwala ng mga tao sa network. At syempre, mas maraming users ang maiengganyo na gumamit nito, kabilang na tayo dito sa Pilipinas. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.